Okay. Yung pong mga nag-a-abroad natin is almost 1 week na lang yata sila dito. Plano kong wag nang pag-abroadin. I-hire na lang natin dito sa construction. Hindi, meron po silang mga ginugol sa buhay. Meron po silang tinatapos na misyon sa ibang bansa. Kaya kumukuha na po sila ng residency. Pag ba sinabing residency, doon natitira at hindi na sila yung TNT kung tawagin. Ganun. Okay. At pag doon na raw sila nakatira, iimbitahan tayong lahat. Isa-isa. Doon na sila nakatira eh. Ngayong umaga, iba na po yung ating tatalakayin. Ang title natin ngayon, We Need Someone Beside Us. Parang may kinilig dito sa harapan nang binanggit ko na we need someone beside us. Okay, kung 25 ka na, pwede ka na magpaalam. Amen. Kaya lang itong pag-uusapan natin, hindi ito romantic. Hindi ito yung ligaw-ligaw. Hindi ito yung nasang ka na. Hindi po ito yon. Lesson from David and Abisai. Tayong lahat at tayong mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat dahil minsan pa kami inyong ginising, binigyan ng opportunity to serve you, to worship you, magbigay ng mga awiting pinupuri ang inyong dakilang pangalan, mga awiting nakabase sa inyong salita, mga awiting nagpapaalala kung sino dapat kami na mga anak mo, kung saan ba kami dapat na naninindigan, yung makita yung difference ng buhay namin kaysa sa buhay ng mundo. Patuloy kaming manindigan dito, Panginoon. Patuloy makita sa buhay namin ito. Patuloy, Panginoon, na ito ang dumadaloy sa aming patotoo. Yung buhay na hindi nakakompromiso sa mundo. Kung meron kaming ganun, Panginoon, batid niyo ito. Patawarin niyo kami, linisin sa mga makamundong napasok na ang aming pagkatao. Linisin niyo kami, Panginoon. Help us, Lord. Cleanse us, Lord. Dahil ito'y marumi sa inyong harapan. Ito'y wickedness sa inyong harapan. Kaya Panginoon, linisin niyo po kami ngayong umaga. Ang banal na Espiritu ang siyang mangusap. Minsan pa, magpaunawa ng malalalim na inyong salita. At kami po, Panginoon, ay makikinig, magpo-focus, magbibigay ng panahon para pakinggan kayo. Gamitin niyo lamang, Panginoon, na instrumento ang inyong lingkod bilang inyong mouthpiece sa umagang ito. Salamat po. All the glory and honor sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Upo na po tayong lahat. We need someone beside us. Kailangan natin na mayroon tayong kasama. Kailangan tayo na mayroon tayong kasama habang naglalakbay tayo bilang mga anak ng Diyos. Si Abraham, meron siyang kasama yung kanyang faithful servant na binilinan niya na doon ka pupunta, doon mo ikukuha na mapapangasawa yung anak ko. Meron siyang kasama si Abraham. Meron siyang someone beside sa kanyang beside Abraham. Si Moses, meron siyang kasama si Aaron, si Joshua, si Paul, meron siyang kasama si Timothy.
si Barnabas, si Silas, even the Lord Jesus Christ, meron siyang kasama. John the Beloved and the 12 apostles. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kapatid, ay si David at si Abisai. Sabi dito, David was chosen to be a king, but during his darkest years, may ganyan tayo sa buhay. Dumarating sa buhay natin na napakasalimuot, napakadilim ng sitwasyon natin. At kuminsan tumatagal ito ng hindi lang 1 buwan, hindi lang 2 buwan, hindi lang 3 buwan, hindi lang 4 na buwan, hindi lang 5 buwan, kuminsan taon ang binibilang na nandoon tayo sa tinatawag na masalimuot na buhay. But God placed beside him a man named what? Abisai. Amen? God is good. Sa mga panahon na ganoon, merong ipapadala sa iyo ang Diyos na someone para matulungan ka. Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, blessing yung mga taong nakapaligid sa atin, sumusuporta sa atin, nananalangin sa atin, tinatapik ang ating balikat at sinasabing, keep on. At kung sino man yan ng panahon ng iyong darkest moment, mamaya, pasalamatan mo sa Jollibee. Amen? Meron po ba tayong ganito? Ako po, may ganito. Amen? Merong Abisai. Merong ka ring Abisai. At kuminsan lahat tayo, merong Abisai. Kuminsan ang Abisai ng buhay nyo, yung asawa nyo. Kuminsan ang Abisai ng buhay nyo, yung mga anak nyo. Kuminsan ang Abisai ng buhay mo, yung kasama mo dito sa church. Kuminsan yung Abisai mo na tumutuwang sa'yo during darkest moment mo, yung kaibigan mo. At kung minsan naman, pinsan mo, kapatid mo, etc. Salamat, mabuti ang Diyos. Nagkakaloob siya ng mga tao para tayo alalayan sa panahon na tayo struggle. Struggle. Okay. Ngayon, mga kapatid, paano ba nagkaroon ng Abisai si David? Atin munang tuntunin kung bakit nagkaroon ng isang Abisai sa buhay nitong a man after God's own heart na ito. Papaanong nangyari na meron siyang Abisai sa kanyang gilid o kasama niya sa panahon na siya ay lugmok? Atin pong tuntunin. During po na hinahunting ni King Saul si David para patayin because of inggit at insecurity. Di ba insecure si King Saul? Dahil yung sabi ng mga kumakanta, di ba? 10,000 pero itong si David, napakaraming napapatay. Kaya dahil sa inggit ni King Saul kay David, hinahunting ni King Saul si David. At itong si David naman, mga kapatid, dahil siya hinahunting na makapangyarihang hari ng Israel, ano ginawa niya? Patago-tago si David. Dahil kung sino man ang makapagtuturo kung nasaan si David, may pabuya na 10 million. Wala ka talagang gagawin kundi magpatago-tago. 10 million eh. At yun nga sana ang isasuggest ko sa mga nag-a-abroad. Wag na kayo mag-abroad. Amen? Hanapin nyo na lang. At nung magpatago-tago na ito si David,
isa sa pinagtaguan ni David. 1 Samuel 22 verse 1. David therefore departed thence and escaped to the cave of Adullam. Alam niyo mga kapatid, pag sinabing Adullam, meron ka pang kanin, ulam. Amen? Pag matalino lang talaga yung joke ko, ano? And when his brethren and all his father's house heard it, na itong si David ay nakatago doon sa Adullam, they went down thither to him. Sino-sino po yung pumunta doon sa cave of Adullam? His brethren, mga kapatid niya. And all his father's house, yung mga kamag-anak niya, pumunta doon sa cave of Adullam. At hindi lang yon ang pumunta kay David. Verse 2. And everyone that was distressed, and everyone that was in debt, yung mga utang, yung bang ang dami-daming tsinelas pagdating ng Bombay pero walang tao sa loob. And everyone that was discontented gathered themselves unto him. Just imagine, problemado ka na nga sa buhay, hinahunting ka, tapos yung mga pupunta pa sa'yo, problemado rin. Sabi siguro ni David, ang dami-dami ko na nga ang problema, dumagdag pa kayo. Nagsama-sama sa kuwebang yan, mga kapatid, yung mga taong marami problema. Kaya yung Cave of Adullam, naging fellowship place ng mga may problema, ng may mga utang, ng mga distress at hindi o discontented. No po? Sabi ng Bible, gathered himself unto him. And he became a captain over them. Kasi siya mas matindi problema eh. Iba utang lang ang problema eh. Iba nai-stress lang eh. Iba discontented lang. Mas malaki yung problema ni David kasi papatayin siya. Kaya siya ang ginawang pangulo. Sabi ka ikaw ang captain, ikaw mas malaki problema eh. Hindi, pero hindi na ibig sabihin ng mga kapatid. Ano? Ibig sabihin, ginawa siyang captain nitong mga taong ito na mga patapon na mga buhay. Itong mga hopeless na ito. Itong mga taong wala nang pag-asa. Laging ibinabarangay kasi hindi makabayad sa utang. And he became a captain over them. And they were with him about 400 men. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, bilang leader, isang miyembro lang mga kapatid pumunta sa akin na may problema. Grabe na rin ang bigat ko. Kasi kapag talaga may problema nga, ikaw pinagsabihan, yung bigat na meron siya, mapupunta sa'yo. Just imagine 400 men, puro may problemang lahat. Ang bigat nito. Sabihin nyo nga, ang bigat nito. Pero yan mga kapatid, salamat, may David. Those who gathered to him, his family. At itong si Abisai, pamangkin po ito ni David. The distress, in debt, the discontented, malaki na problema, dumagan pa kay David. Alam nyo, itong Cave of Adullam, naging blessing sa mga taong ito because of David. The cave became a classroom. Itinray ni David yung mga taong ito na wala ng pag-asa
sa buhay. Itinrain ni David itong mga taong ito ng mga problemado, may mga utang, mga broken family. Itinrain ni David na maging mga mighty men. At alam nyo, dito galing ang 30 mighty men of David. Kilala niyo si Uriah? Di ba ang lupit? Yung asawa ni Bathsheba. Hindi umuwi ng bahay. Kasi ayaw niyang mag-enjoy with his wife. Dahil alam niya yung kasama niya gumegera. Si Binaya, one of the mighty men of David. Diyan galing yung pangalan ng anak ko eh. In a girl version lang. Kaya delikado ako dun eh. And then Abisai. Through the leadership of David, he trained itong mga taong ito na problemado into a mighty man of valor. Amen? Broken men became brave men. Amen? Itong mga dating mga lasinggero, itong daing mga babaero, itong mga problemado, ito yung laging iniiyak ng asawa, ito yung hindi na pinagkakatiwalaan ng kapwa, kasi pag nangutang hindi talaga nagbabayad, hindi man lang nagpaparamdam. Ito yung mga taong kinabubusitan, kinaiinisan, ayaw ng society, ayaw ng kapitbahay, magulong mga tao. Mahirap kausap, mga manluloko. Pero nung pumunta kay David, naayos ang kanilang mga buhay. Amen? Therefore, we need someone beside us na magtuturo sa atin to help us grow, to train us, to equip us, and will bring out our potential. Yon ang kailangan natin sa buhay na ito. We need someone to help us grow. We need someone to train us. We need someone to equip us. We need someone who will bring out our potential. Ano? Kaya yung pong sinasabi natin, we need someone besides us, ibig sabihin din natin dito mga kapatid, pipili ka ng kasama mo na talagang ito ang gagawin sa buhay mo. Amen? Marami dito sa atin, talagang gulo-gulo ng buhay nila. Pero dahil may naggabay sa kanila, naging mga mighty men sila sa harapan ng Diyos. Dati may mga kababaihan dito, magulo buhay nila, painom-inom, nakakalabing-4 na boyfriend. Pero nung may mag-guide sa kanila, may binigay sa kanila ang Diyos para i-guide sila, umayos yung buhay nila. Amen? At ang sabi ngayon, hindi na ako hahanap ng partner. Naglilingkod na lang ako mag-isa. Amen? Sabihin nyo nga, we need someone beside us. Talagang parang may kinikilig sa gawin dito pag sinasabi ko yun eh. Nararamdaman ko eh. No? Again, church, ganun po ang ginawa ni David. Ito ang ginawa ni David kay Abisai. Pinalabas ni David ang kanyang potensyal bilang mandirigma. Mandirigma. Ano ang outcome sa buhay ni Abisai nung siya'y matrain na ni David?
sa cave of Adullam. Let's read. 1 Samuel chapter 26, verse 1. Ano po? Pili kayong mga kapatid ng kasama. Piliin nyo yung kasama nyo na talagang gaganahan lalo kayong maglingkod, aalab lalo kayong maglingkod. Hindi yung i-discourage kayo, hindi yung kapag narinig nyo na ang mga sinasabi nila, titigil ka na, lalamig ka na, aayaw ka na. Hindi ganun. Amen? Yung someone na binabanggit natin dito, yung someone na nalulugod ang Diyos sa buhay niya. Ito yung someone na pipiga ng potential mo. Ito yung someone na i-equip ka. Ito yung someone na tutulungan kang lumago. Ito yung someone na mag-encourage sa'yo na maging faithful until the end. Ito yung someone na nagpapagamit sa Diyos. Ito yung someone na nagtatapat sa Diyos. Ito yung someone na mahal ng Diyos. Ito yung someone kahit patayin mo, hindi uurong sa gawain ng Diyos. Hindi yung kung sino-sinong someone lang. Alam niyo, ito naging outcome eh. Give and take. Nung matulungan ni David itong si Abisai, grabe ang ginawa ni Abisai kay David. Siguro ikaw ngayon ang tutulong para lumago yan, para ma-edify yan. Pero mga kapatid, dadating yung time, ikaw din ay manghihina, ikaw din ay mangangailangan ng tulong. Pero praise God, meron akong inilalayan, meron akong tinulungan, meron akong in-equip sa biyaya ng Diyos. Ngayon ako ang nanghihina, siya ang bubuhat sa akin. Let's read. Kaya kung matino yung someone mo, amen? Magiging matino ka. First Samuel 26 verse 1. And the Ziphites came unto Saul to Gibeah. Sinipat kung nasaan si David. Ziphites. Galing sumipat, ano? May 10 million to. Chinat si David eh. David, sabi ka noon, sabi ni Ziphite, meron akong magandang regalo sa iyo. Nasaan ka ba? And the Ziphites came unto Saul to Gibeah, saying, that not David hide himself in the hill of Hakilah, which is before Jeshimon. Sabi ni Ziphite, nung masipat si David, ayun, David yun. Di ba yun ang David na hinahanap ni King Saul? Sabi niya, nireport kay King Saul, yung hinahanap yung David, nakita ko po sa hill of Hakilah. At dahil dyan, sabi ni King Saul, 10 million. No, siyempre, kung minsan, para madali yung hanapan, talagang dapat may patong di ba? May reward. So, para lang po mga kapatid, maintindihan natin yung mga lugar na ito, magpa-plus po tayo ng mapa. Plus po natin ang mapa. Ito po. Nakikita niyo po ba? Cave of Adullam, at itinuro siya, nandoon daw nagkakampo si David sa Hakilah. Lapit lang, ano? Walking distance. Dito tinirain ni David yung mga men niya sa Cave of Adullam. Tapos sa Hill of Hakilah, doon na nakita ni Ziphite si David. Verse 2, then Saul arose and went down to the wilderness of Ziph,
having how many? 3,000 chosen men of Israel with him to seek David in the wilderness of Ziph. Balik tayo and then, next slide. Dito ngayon nagkampo sa Ziph, itong si King Saul, malapit sa hill of Hakilah. At si King Saul, kasama doon sa Ziph of wilderness, yung tauhan niya na 3,000 men o chosen men of Israel. Doon niya kasama. And then, verse number 3, as we continue, and Saul pitched in the hill of Hakilah, which is before Jeshimon. By the way, but David abode in the wilderness, and he saw that Saul came after him into the wilderness. Okay. Ayan. Dito sila nagmula, and doon na nagkampo si King Saul. Doon na nagkampo si King Saul. Ngayon, dahil umusog si King Saul doon, ang ginawa naman ni David, nagtago na sa wilderness. Sa wilderness. At nung nasa wilderness na, itong si David, verse number 4, David therefore sent out spies and understood that Saul was come in very deed. Ang sabi dito, nagpadala itong si David ng spy at talagang tinignan ng spy na ito na talagang si King Saul ba talaga itong nagkakampo ngayon dito sa lugar na ito? At ni-report nitong spy, sabi niya, David, si King Saul ngayon. No, confirm, si King Saul nga yung nasa lugar. Verse 5, kinukwento ko lang sa inyo para yung kwento, alam natin. Verse number 5, and David arose and came to the place where Saul had pitched. And David beheld the place where Saul lay. Kasi nireport na ng spy di pinuntahan ni David. O nga, si King Saul nga yun, nakahiga. And Abner, the son of Ner, the captain of his host, kung si David may Abisai, si King Saul mayroong Abner, the captain of his host. And Saul lay in the trench, and the people pitched round about him. Confirm, nandito na nga yung nangahunting sa akin. Nandito na nga. Delikado na ang buhay ko. Andyan na yung threat, malapit na. Andyan na yung mga barko ng China, malapit na. Delikado na ako. Number 1 point. Here's Abisai. Number 1. Abisai's availability. 26 verse 6 ng 1 Samuel, delikado na ang buhay ni David. Anong sabi dito? Then answered David and said to Ahimelech the Hittite and to Abisai the son of Zeruiah, dalawa yung kinausap ni David, si Ahimelech at saka si Abisai, brother to Joab, saying, ito tanong ni David, who will go down with me? Sino gustong sumama sa akin? To Saul, to the camp. Pupuntahan natin si King Saul. Sino gustong sumama? And Abisai said, I will go down with thee. Pang ano? Dalawa tinanong. Hindi mga kapatid, sinabi ni David, Abisai, samahan mo ko. Ahimelech, samahan mo ko. Hindi ganun ang sabi ni David. Ang sabi ni David, sinong gustong sumama sa akin?
Sa inyong dalawa, sinong gustong sumama sa akin? Walang atubili, mga kapatid. Hindi nag-hesitate. Hindi natakot. Hindi na ilang. Hindi na discourage. Itong si Abisai. At ang sabi ni Abisai, I will go down with thee. Yan ang magandang someone. Yung bang sasamahan ka. Hindi mo na kailangang utusan. Na kapag nakita niyang kailangan kang samahan, delikado buhay mo, kailangan mo ng comfort, kailangan mo ng encouragement, kailangan mo ng tapik sa balikat. Alam ni Abisai yon. Kaya nung nagtanong si David, sinong gustong sumama sa akin? Ang sagot kagad ni Abisai, ako ang sasama sa'yo. Hindi yung pangmanglilibre ka lang, kaya samang-sama. Amen? Ito yung magandang someone. Na yung pang sa critical moment, sasamahan ka. Magbo-volunteer. Hindi mo na i-chat. Sasamahan ka. Hindi inutusan, hindi inobliga. Nagtanong lang si David, sino ang sasama? Ako ang sasama. Available po ako. Amen? Available po ako. Availability is the greatest ability. Maraming mahuhusay na itinrain si David. Di ba? Mga mighty men, 30. Pero nandan lang. Maraming magagaling sa church. Pero hindi na ipapakita ang galing sa Panginoon. Ang problema, hindi available. Pakitingin yung katabi nyo. Kahit anong galing mo pa, kapatid. Kahit bumubuka ka pa ng apoy dito sa harapan habang nagpapakanta, kaya mo magpaulan ng 3 araw. Kahit pa tumatalsik laway mo, istarisalin. Kung hindi ka naman available sa gawain ng Diyos, hindi ikaw yung someone na dapat nakasama ng mga gustong maglingkod sa Diyos. Yan ang matinding ability, yung availability. Nawala ng kibo si Ahimelech, di ba? Silang dalawa tinanong eh. Sa inyong dalawa, sino gusto sumama? Si Abisai lang ang sumama. Si Ahimelech ayaw, hindi available. Marami pa raw siyang labahin. Mamalingki pa. Magsasaing pa yata. Magsusugo pa ng kambing. Gagatasan yung mga baka. Meron ba kayong ganyan na kaibigan ka churchmate? Kahit busy pagkailangan mo pumupunta. Amen? Dahil naghanda ka ng pizza. Alam nyo, during conference, meron kaming isang preaching na hindi inatinan dito. Merong isang pastor na matindi ang problema. Kinausap ko muna doon with other pastors. Grabe ang problema. Sabi niya, Pastor, babalik ako dito. Sabi ko sa kanya, sabihin mo lang sa akin para mapaghandaan ko kung kailan ako alis ng bahay.
Ang bigat ng problema. Diba ganyan mga kapatid, kapag mabigat na ang problema mo, nawawalan ng kaibigan mo. Kasi ayaw nilang madamay sa problema mo. Huwag ganun yung someone na pipiliin mo. Maraming someone na katulad ni Abisai. Sasama lang loob mo eh. Abisai. Who will go down with me? And Abisai said, I will go down with him. David, Captain, available po ako. Amen? You cannot support God's work if you are never available. You can never. You cannot support God's work if you are never available. Busy po ako eh. Yung sumuport sa God's work, busy din yan ah. Nag-undertime nga eh. Bagay, hawak naman niya sa leeg eh, yung boss niya. You cannot support God's work if you're never available. Availability is the greatest ability. Yung sapatos ni Kyle, pwedeng mahiram. Isa lang. LB. May martilyo, di ba? Tapos may nakauslim pa ako dito. Dapat martilyo eh. Wala, hindi available yung martilyo. LB to ah. Babaon din, pero matagal. Pero bumaon. Sayang yung martilyo. 2 pukpok lang sana. Ito, 350 pukpok. Pero itong nagamit, ito ang may abilidad. Kasi available. Salamat kapatid. Nawala si Pungko ah. Kahit gaano husay mo kung di ka available, ikaw sana yung napakaghusay at napakagaling para bumaon yung pako. Because you're not available, hindi ka nagamit. Kala ko may guest speaker tayo dun sa likod. I'm really blessed with Brother Jomi. They give best suit for the Lord. Available yung ganong pormahan. Di yun ang sinuot niya para sa Panginoon. May puti pa nga sapatos yan eh. Akala daw nila si Ma'am Nice di makakapag-church. Available, ito nag-church. Gawin niyong available ang sarili niyo sa Panginoon. Kasi pag available ka, marami kang magagawa ka, makakapukpok ka dito eh. Kung wala ka, makakapukpok ka ba dito? Na makakapukpok dito. Yun yung ganti ni Abisai sa pagtitrain ni David. I do believe si David tinuruan ng lahat ng mga men na ito maging available kayo pag gera na. Pero ang nag-a-apply ng turo ni David si Abisai. Amen?
Hindi lahat ng tinuruan ng availability nag-a-apply. Meron dayang abisay. Meron diyang mag-a-apply. Keep on preaching! Keep on teaching! Kasi may abisay na nakaupo dyan na willing at available to serve the Lord! Keep on teaching. Keep on preaching. Because there is a abisay out there. Amen? Willing and available. Number 2, letter A. Puro A po ito. Abisay, audacity. Pag sinabing audacity, atapang atao. Matapang! Nag-train ba naman matapang din eh. Ang nag-train ba naman hindi sinukuhaan si Goliath? Na ang daladalang panglaban kay Goliath ay tirador. Samantalang itong si Goliath, si expert sa labanan. Equipped. Full battle gear. Hindi natakot itong David na ito na harapin ang Goliath. Dahil kasama niya ang Panginoon. Ang tapang niya ay ang Diyos. Nag-train. At ang na-train, matapang din. Amen? Ganun ano? Nagpo-produce tayo sa biyaya ng Panginoon ng katulad natin. Kapag tayo reklamo ng reklamo dito sa church, magpo-produce lang din tayo ng mga taong reklamo ng reklamo. Kaya, anong abisay ipoproduce mo? Are you with me? Anong klaseng abisay ang ipoproduce mo? O Ahimelech? May nakatanaw sa'yo. May gagaya sa'yo. Sabi nung isang pastor, katabi ko doon, yung makintab yung pantalon, napansin niyo ba yun? Ilagi ko kasama. Sabi niya, Pastor, gayahin ko nga yung mga pormahan mo. Sabi ko, ganun, may mga ganun palang talaga, yung bang may tumitingin sa'yo, gagayahin ka. Ang sabi ko naman sa kanya, wag mo na akong gayahin. Kasi pag nagpipris ako, tumatalsik laway ko. Tsaka sipon. Di ba, Sister Isaline? Pero nag-sorry na yan. Bingin ng tawad. Ganito katapang tong taong ito. Basahin na natin. Mamaya na uli yung kay Sister Isaline. And David arose and came to the place where Saul had pitched. And David beheld the place where Saul lay. Nakita na ni David kung saan nakahiga yun. And Abner, kasama pa si Abner, yung captain of the host ni King Saul, the son of Abner, the captain of his host. Tignan niyo po ito, yung hinighlight ko na dilaw. And Saul lay in the trench, and the people pitched round about him. How many? 3,000. Gaano kakapal yung taong nakapaligid kay King Saul? Tapos nandun pa yung captain, si Abner. Nasa gitna sila. Ito po yan eh. Si King Saul, surrounded by his army,
pero malayo ang puso sa Diyos. Si David, surrounded by his enemy, pero malapit ang puso sa Diyos. Saan ka? Ilan na nakapaligid? 3K. 3K. Ilan 3K? 3,000. Tingnan niyo katapang tong si Abisay. Alam niyo na, nireport eh. Narinig ni Abisay yung yung pupuntahan nila. Tignan niyo po ito. Verse 7. Hindi talaga nito. Dalawa lang sila. So David and Abisai came to the people by night. Ginapang! Alam ni Abisai yung panganib. Alam ni Abisai, napapaligiran si King Saul ng 3,000. Tricky. Alam niya yun. Pero sabi ni Abisai, Boss, ako po sasama sa inyo. Hindi natakot. Hindi na-intimidate. Hindi nawala ng loob. Hindi nag-quit. Hindi nagdalawang loob. Bakit po? Matapang. Sabihin niyo nga po, matapang. Yan ang maganda na kasama. Matapang. Amen? Minsan po, prayer meeting dito, yung mga taga doon sa kapitbahay ni Sister Rizalyn, talagang maraming issue doon eh. Pagka may mga motor, yung maingay, nagpi-prayer meeting kami dito, ganun ang ganun. Kaya tinimbre ko kay Asian eh. Sige, Pastor, sabihin mo lang at padadala natin ng mga ano yan. Kung gusto niyo, Pastor, police pa eh. Gusto niyo, Pastor, ako kasi short-tempered ako eh. Tumayo ako. Alam niyo, pagtayo kong gano'n, para puntahan at makisuyo, makiusap. Pasensya na po. Medyo maingay po yung mga motor niyo. Baka naman. Alam niyo, pagtayo ko, sinamahan ako ni Kuya Will. Sinamahan ako ni Dennis. Akala nila, bibili ko ng kikiam. Naulit yon. Nagpaandar na naman doon. Merienda dito, Tanay Malo nagpapamerienda. Tatay Egay nandito rin nun eh. Pinuntahan ko ulit. Sumama uli si Kuya Will. Tatay Egay, sinisilip-silip kami doon. Are you with me? Yan ang kailangan natin. Yung mga taong nandyan, kapag alam nila na kailangan, na nandun sila. Alam nyo, hindi lang silang sumunod sa akin, pati si Como. Bigla ko tuloy na-appreciate si Como. Nadagi kong si Como sumabay talaga. Pag siguro nagkaupakan, upak din si Como eh. Kaya nung magkaroon ng ano dito, akala namin tinamaan ng bala. 5,000 ginastos natin doon. Pero hindi na ako nang hinayang dahil sa ginawa niyang yun. Kaya lang sabi nung x-ray, nung ano doon, ang tawag doon sa albularyo ba? Death. Kapag kaya ni Islagan tumama sa buto, operation yan 35,000. Sabi, ang billing ko sa nagpunta sa vet, iwanan nyo na si Como. Abay, yung mga nagpapabit daw, mga switch, so ano mga tawag doon? Tapos tinanong daw sila Ella kung anong lahi si Como. Sabi, Dalmatian.
Si Ace din galit din si Ace. Sige, pastor, paladalan ko na ba? Ganun ang kailangan natin, nakasama sa buhay. Amen? Kaya kung sino man ang gustong mag-uwi kay Como, we need someone na available kapag at risk ang situation mo. Amen? So David and Abishai came to the people by night. And behold, Saul lay sleeping within the trench, and his spear struck in the ground at his bolster. But Abner and the people lay around about him. Surround yourself with loyal companions who will stand with you in trials. Yung sa oras ng kagipitan, sasamahan ka. Hindi nahiya si Abishai. Hindi natakot si Abishai. Hindi na intimidate si Abishai. Nasamahan si David. Hindi natakot. Amen? Two is better than one. Kaya we need someone beside us. We need someone. Kuminsan yung someone ko, yung asawa ko. Nagpapaalala sa akin, yung mga na-overlook ko. We need someone. Kaya kung 25 ka na, magpaalam ka na. Amen? Mamaya daw may kakausap sa akin. Joke lang. We need someone beside us. Hindi tayo pwedeng lumago na tayo mag-isa. Hindi pwedeng i-train natin ang ating sarili mag-isa. We need someone. Kuminsan yung pagdadiet, mas nadadiet tayo kapag meron tayong kasama na nagpapaalala ng ating diet. Diba? Na ang pwede lang kainin habang nagdadiet ay french fries, burger, milk tea, pizza. Ano yan? Diet. Eat. Mamamatay ka. Yun po. Matapang. At ito mga kapatid, hindi, pag sinabi kasing audacity, hindi ito yung tapang na biglaan. Ito yung tapang na nag-iisip. Ginagamit niya yung tapang niya sa tama. Hindi yung gagamitin niya yung tama sa pagkampi sa mali. Hindi ganun yung audacity. Ang audacity, yung tapang ginagamit sa tama. Amen? Matapang ako para sa gawain. Number 3, Abishai's adjustment. Verse 28, verse 8 pala, I'm sorry. 1 Samuel 26:8. Then said Abishai to David, nagbigay ng si Abishai ng idea kay David. Ito ang idea ni David, ni Abishai. God hath delivered thine enemy into thine hand this day. Sabi ni Abishai, David, ito na yung oras. Ibinigay na ng Diyos sa iyo, sa iyong mga kamay, ang iyong kaaway na si King Saul. Now, therefore, let me smite him. I pray thee, with the spear even to the earth at once. Ganon siya kasigurado. Sabi niya ganoon, David, eto na yung time. Ibinigay na ng Diyos sa iyong kamay, ang iyong kaaway. Ipahintulot mo, David, ako natitira dyan. Isang lang. And I will not smite him the second time. Tapang talaga, Pero alam nyo, yung sinasabi kong tapang na nagagamit sa tama. Bakit nagamit sa tama? Si Abishai, matapang,
may magandang suggestion, pero willing mag-adjust kapag mali yung tapang niya. Amen? Anong sabi ni David? And David said to Abisai, destroy him not, wag. For who can stretch forth his hand against the Lord's anointed and be guiltless? Huwag mong gagawin yun. Meron bang nag-touch sa anointed ng Diyos na guiltless? Wala. Kapag tinouch mo ang anointed ng Diyos, automatic yun. Guilty ka. May ginawa kang mali. Kaya wag mong i-destroy, wag mong tutusukin ng isa lang si King Saul. Kasi ano po mga kapatid, ang katwiran ni David na anointed dyan. Yun ang someone na kailangan natin na ninindigan sa prinsipyo ng Bible. Like David. Pinagpapaalala, nasa mali na tayo. Are you with me? I encourage sa mga mag-asawa, titimbangin nyo kung sino ba talagang mali. Huwag laging kampihan. Amen? May mali tayo doon, aminin natin. Kuminsan sa pag-aamin ng mali, pride yun eh. Ayaw aminin because of pride. Ginaganon tayo ng taong yan. Ginaganon nga tayong dalawa. Ganyan. Huwag ganun, kagad. Magtimbangan kayo. Aba, nung marinig ni David to, hindi na siya ang gaganon ha. Si Abisai na, parang maganda. Pero dahil stand firm si David sa principle of God's word, ikinorek niya. Pwedeng madala ng emotion din si David. Si Abisai nga, dalang-dala na matapang talaga eh. Pero controlled because of David. Willing to adjust. Ang prinsipyo ko dati, siya mali. Pero nalaman ko, ako pala mali. Ako mag-adjust, ako mali. Amen? Ang pag-amin ng mali ay hindi kaduwagan. Ito ay isang malaking katapangan. David said, furthermore, as the Lord liveth, the Lord shall smite him. Sabi ni David kay Abisai, hayaan mo ang Diyos ang gumanti. Hindi tayo. Or his day shall come to die. Hindi ngayon, may darating na araw, mamamatay din yan. Or he shall descend into battle and perish. Alam niyo yung sinabi ni David na ito nagkatotoo. Nung nakipaggera itong si King Saul, napatay siya doon. At hindi si David ang gumawa. Hindi siya. At hindi rin si Abisai. Amen? Parang ganito, may nangiinis sa'yo, may nanggagalit sa'yo. Sabi ng Panginoon, the vengeance is mine, saith the Lord. Hayaan mo ang Diyos ang tumira dyan. Amen? Basta ikaw, nasa tama ka. Ngayon kung may pumapalag, halimbawa, asawa mo, o sino man niyang malapit sa'yo, pinapalagan, sabihin mo, wag ganun, wag. Hayaan mo ang Diyos. Amen? Hayaan mo siya. Malay mo, isang araw, nag-inom mo niya, binalibag ng bote, tinamaan sa ilong, pumasok yung bubog sa... Hayaan mo ganun. Ano ginawa ni David? Abisai, umupo ka dyan, Bible study muna tayo. Ang ituturo ko munang lesson sa'yo, how to respect God's anointed. Bible study. Alam mo ba, Abisai, kapag tinira mo ang lingkod ng Diyos o anointed ng Diyos, guilty ka dun eh. Hayaan natin, the vengeance is mine. Di ba yung mga talatang binitawan ni David kay Abisai? Bible study, di ba? Kapag Bible na, suko na tayo. At ang nakakatuwa kay Abisai, kapag Bible study na, nag-adjust na. Hindi niya ini-insist yung nararamdaman niya. Marunong mag-adjust. Sabihin niyo nga po, adjust. 3 years na yata na hindi pa na-adjust ito. Kasi nag-adjust ako ng budget. Amen? Si Abisai, kaya niyang mag-adjust, kaya niyang magpa-submit, kaya niyang sumunod sa authority. Wow! Amen?
Abisay adjustment. Not every open door, it's God's direction. Akala niya opportunity ni Abisay eh. Bukas eh. Akala niya ito yung puntong binubukas sa kasya ng Diyos. Not every open door is God's direction. Sometimes God tests our restraint more than our strength. Pain lang pala. Huwag kang papasok agad. Ang itinetest lang pala ng Diyos sa atin kung paano tayong mag-hold, magre-restrain na huwag pumasok sa bukas na pinto. Huwag pasok ng pasok, mga kapatid. Amen? Huwag pasok ng pasok. Lalo na, mga kapatid, huwag pasok ng pasok sa relationship. Akala natin open door, pero hindi pala. Itinetest lang ng Panginoon na tayo ay mag-restrain. Wag muna, maghintay muna. Samantalang ikaw talaga naman pumapalag na gusto ko na magka-boyfriend, gusto ko na magka-girlfriend, gusto ko na ng someone beside me. 10 years old ka pa lang. Kaya si Aisel, bantay sarado ang dalawang babae sa buhay niya. Si Alex at saka si Chloe. Disiplinadong alam niyo, si Aisel kapag kapartner ko sa prayer yan, ang lagi niyang prayer request si Alex at si Chloe na proteksyonan. Amen, sa impluensya ng mundo. Ganon kayo kamahal ng Kuya Aisel niyo. O naiyak pa o. Amen? Di lahat ng open door. Cute pastor eh. May dimples pala. Yung gano'n na panaginipan ko eh. At tapos ito na siya. Gano'n. Young people, are we willing to adjust? Say amen, mga young people. Kapag di ka pa 25, dapat willing ka mag-adjust to obey the scripture. Amen? Itong si Abisay, ang ganda ng suggestion niya kay David. David, ako natitira dyan. Hindi na, ikaw ako na. Ako na magiging church dito. Pero sabi ni David, hindi. Bible study muna tayo. May babanggain kang Bible verse, Bible principle. Kapag kapatid, ini-insist mo sa buhay mo, may binabanggang prinsipyo, huwag mong itutuloy yan. Papapahamak buhay mo. Huwag mo insist. Kapag hindi biblical, pag may binabanggang Bible principle. Amen? Ano gagawin mo? Magtatago-tago ka. Alam mo kasing mali, kaya ka nagtatago eh. Ang love, hindi yan ine-express sa dilim. Ang love, ine-express sa liwanag. Are you with me? Kung mahal mo yan, wag sa dilim. Dapat sa liwanag. Because you are the light of this world. Itutuloy po ni Brother Jomi ang number 3 points. Sayang naman yung Again, mga young people, tanongin ko ulit kayo. Are you willing to adjust? Follow God's direction. Follow God's will sa mga buhay niyo. Hindi ulit open, hindi ulit parang opportunity, igagrab na natin. Amen? Hayaan nyo ang Diyos ang makakita ng inyong pangangailangan at ibibigay ng Diyos.
Si Adan naghintay, di ba? Hindi yung naging someone beside him yung camel. Di ba? Hindi sila compatible ng camel. Hindi yung beside him yung baka. Hindi sila compatible ng baka. Ang Diyos ang nakakita ng pangangailangan ni Adam. Kaya nilikha niya si Eve. Amen? Ngayon, ito ang problema ng mga lalaki eh. Hindi nila ngayon maintindihan ng mga babae. Di ba laging ganyan? Naku, yung misis ko, hindi ko sila maintindihan. May gustong ganito. Tapos maya-maya, ito na naman ang gusto. Napakahirap ispilingin ng mga babae. Alam niyo ang dahilan kung bakit mahirap ispilingin ng mga babae? Alam niyo, gusto sabihin ko? O next week? Ngayon na. Kaya hindi natin sila maintindihan kung bakit sila ganoon. Kasi tulog si Adan nung nilikha sila. Di ba pinatulog si Adan? Alam niyo na sagot ngayon. Di niyo alam kung ano yung kinarga ng Diyos kasi tulog eh. Bilang konklusyon. Number 3. Abishai's attendance. Abishai's attendance. Verse 11. The Lord forbid that I should stretch forth mine hand against the Lord's anointed. But I pray thee, take thou now the spear that is at his bolster, and the cruse of water, and let us go. Sabi ni David kay Abisai, ganito na lang gawin mo, Abisai. Kunin mo na lang yung spear sa kanyang suksukan. Kunin mo na lang yung cruse of water at uuwi na tayo. Yun lang ang gagawin natin. Verse number 12. So David took the spear and the cruse of water from Saul's bolster. Ano yung nakalagay na nakadilaw? Day. Kasama pa rin si Abisai. Nagtampo nung kinorek ni David. Nagtampo ba? Ang sabi ganun, ikaw na nga lang tinutulungan dyan eh. Ako na nga titira kay Kisol, ayaw mo pa. Pakipot ka pa. Eh, ang tagal-tagal mo ng problema yan. Ikaw na nga lang tutulong, ayaw mo pa. Nagtampo? Hindi. Di nagtampo. Yon ang magandang kasama. Kapag kinukurip mo, sinasabi mo yung tama, hindi nagtatampo. Magpapasalamat pa sa'yo. And they got them away, and no man saw it, nor knew it, neither awake, for they were all asleep, because a deep sleep from the Lord was fallen upon them. Hanggang matapos ang misyon, present, at hindi iniwan ni Abisai si David. Tinapos ang misyon. Tinapos. Sabihin nyo nga po, tinapos. Tapos. Yun yung attendance ni Abisai. Tapos ang misyon. Alam niyo po ba mga kapatid, ang Panginoon tinapos niya ang kanyang misyon dito sa lupa. Ano ang misyon niya? Ipako sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Tapos, hindi tayo iniwan ng Diyos na hanggang hindi tapos ang kanyang misyon dito sa lupa na bayaran yung kasalanan na magdudulot sa atin sa impyerno. Kaya isa sa mga sinalita ng Panginoon sa krus, it is finished. John 19:30. It is finished. Sa Greek word, tetelestai. Tapos.
Kapatid, yan ang kailangan nating someone. Hindi nang iiwan, present, tinatapos ang dapat tapusin, hindi ka iiwanan sa simula, sa gitna. Ano nga tawag doon? Nang iiwan ka naman sa ere. Hindi nang iiwan sa ere. Andun, present, andun ang attendance. Katulad nga ng ginawa ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, it is finished. Church, we need someone like Abisai. Tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po. May mga ganitong pahiwatig at katotohanan sa inyong salita. Kung minsan nababarkada kami sa mali. Pero bigyan niyo po kami, Panginoon, ng Abisai. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng David. At kung meron na, Panginoon, salamat po. May ganun akong kasama, meron akong kaibigan, may ka-churchmate, may ganun akong asawa, may ganun akong magulang, may ganun akong pinsan, may ganun akong pamangkin, may ganun akong kamag-anak. Maasahan mo, hindi nang iiwan sa ere. Matapang kung kailangan ng tapang, marunong mag-adjust, marunong mag-submit, marunong gumalang ng authority, marunong makinig ng Bible, marunong sumunod sa scripture, nagpapakorek, hindi nagtatampo. Church, kung meron kami yung mga Abisai, kung meron kayong mga David sa buhay, come on, you forward. Pasalamatan natin ng Diyos. At ipanalangin natin sila na patuloy silang maging katuwang, nandyan lang sa ating tabi kapag kailangan. Hindi uutusan, may initiative. Alam niya sa panahong ganoon, marunong makiramdam sa panahon na kailangan siya. Palakasan. Salamat, Church. Kayo ay isa sa abisay ng aking buhay bilang inyong pastor. Salamat sa Panginoon. There's a lot of Abisai sa simbahang ito para sa inyong pastor. Isang chat lang, isang tawag lang. Pag hindi nakita ang tawag, siya ang tatawag. Pastor, ano ba ang kailangan? Papupuntahin ko na ba dyan? Ano pa ba? Thank you, Church, for being a Abisai to your pastor. Ama naming Diyos, i-bless niyo po ang buhay namin at ang buhay ng mga Abisai sa buhay namin. Ang buhay ng mga David sa buhay namin na tinrain kami na maging matapang, itinrain kami na ma-equip, itinrain kami para paglingkuran kayo ng may katapatan. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.